kay Veronica, kay Kitty na gusto niya sana na personal kami makausap. Kaming apat na magkakapatid at meron pa mga sasabihin. So nag-schedule kami ngayon. Nandito kaming tatlo during sa shift or sa time kung kailan na bibisita si Kitty. Sinunod namin yung schedule niya kasi siya yung may pasok sa school. So, sumabay kami sa kanya. Tapos, ayun, tinigyan kami, nagpapasalamat kami sa ICC, sa detection unit dahil pinayagan nila na apat na adults sabay-sabay na bumisita. Meron kasi na limit sila sa pag-bisita. But binigyan nila kami ng isang araw na sabay-sabay kami apat na magbisita kay dating Pangulong Duterte. Ano pong mensahe niya sa inyong apat? Maki-share niyo na, hindi naman magkakita. As a father, yun yung message niya ng ama, personal na buhay namin at sa politika. No? Personal na buhay, buhay ng pamilya at buhay namin sa politika. So, yung mga general topics na pag-usapan natin. Anything you can share po, lalo na sa politika? Well, wala naman. Nothing about the future, no? No concrete plans about the future. Pero nakapag-usapan lang kung ano yung mga nangyayari ngayon at ano yung posible mangyari pa sa susunod na taon in 2 years from now. Mga napag-usapan. Bibi, what is the reaction of your father when they saw his 4 children for the very first time since his illegal detention inside the ICC detention facility? Saya siya. He's been informed of it since Friday of last week. No? Tatlo na kami ang bumisita at sinabihan na siya na nag-aantay na lang ng isa. And the Wednesday this week, meron kami visit na kaming apat. So, masaya siya na nakakausap niya kami. At medyo maingay kanina kasi tatlo sabay-sabay na nagsasalita. At some point, sinabi ni Baslit na hindi na ako magsasalita kasi walang nakikinig sa akin. So, na-miss niya yung gano'n, na discussions, labo-labo, sabay-sabay nagsasalita lahat. At kaya siya, nakakasita kami ako. Bibi, how's the health situation of your father? Okay naman siya. Kanina, chinek namin siya. Minasahe siya for 1.5 hours ni Congressman Pulong Duterte. So, minasahe yung dalawang paa niya. And then, inano yung circulation because napansin niya no, na medyo gray, ashen gray yung kanyang isang paa. So, minasahe ng maayos para maayos yung circulation. Minasahe yung dalawang arms niya, yung likod niya, yung kanya leeg, minasahe din ni Congressman Pulong Duterte. And before kami pumasok, kinausap ako ng isang nurse. Sabi niya na kapag meron daw, sabihin ko daw sa lahat ng mga bibisita na huwag daw siya bigyan ng snacks. Kasi merong bendo doon sa loob kung saan kami bibigyan ng Coke Zero, ng soft drinks, ng juice. So huwag daw bumili ng snack kasi sobrang taas ng kanyang sugar. At gusto nilang pabilisin yung pagpapababa ng sugar. So, pinagtawanan siya kumain. Pero inalaw naman siya sa kanyang Coke Zero kung mag-request siya. Basta ang sinabi lang nila is that minomonitor nila yung pagkain niya sa taas. Kaya wag siyang bigyan ng snacks dahil hindi nila ma-monitor ang sugar doon. And nakikita nila nagsispike yung kanyang blood sugar. So, pinagsabihan kami, wag mag-share ng snacks. Maybe just to follow up on that, how do you feel personally when you saw all of your siblings together with your father to meet him for the very first time? Ako? Together with all of your siblings, yes, personally beside you. How do you feel?
Hindi ko naisip yun ah. First time pa natin na apat na Bisita. wala akong feelings. Wala, hindi ko naisip yun. Hindi ko naisip yun. Pero ang sa akin lang is that kung ano yung makapagpasaya sa kanya, yun ang gagawin. So, nag-request siya ng personal na pagkikita kami 5. So, binigay namin sa kanya yun. Thank you. Maybe first time kasi na nakapanayan kayo since the dismissal of the impeachment. No? Ano yung naging reaction niya and any advice si Tatay Digong sa inyo now that the impeachment was dismissed? Although there is a pending Tagal na nun na. Na-inform mo siya, di ba? Oo. I think, ano sinabi? Sinabi sa survey. Ayun yung sinabi. Proud. Kasi kami nagkausap. Kami nagkausap nung dismissal ng impeachment. Visit ata ni Kitty yun and siya yung nagbigay ng news kay President Duterte. Any advice for your political plans? Tatay Digong. Wala kami pinag-usapan na 2028 wala kami pinag-usapan 2028 elections. VP, on a completely different matter, the lead counsel attorney Nicholas Kaufman made mention that he is appealing or is waiting for the government on Bongbong Marcos to schedule an appointment for him to negotiate because he wants the immediate return of their father during that time to data. What is can you weigh into this statement of Attorney Nicholas Kaufman? Is that possible or should we ask this question na agad? So, I think it's best if we ask Attorney Nicholas Kaufman to explain his statement. Kasi I cannot speak for him and I cannot say kung ano. I cannot say what his plans are. Thank you, VP. But do you think PBBM will allow him back? I cannot speak for BBM as well.